kalat na kalat itong balitang ito ngayon na mayroon daw search warrant para sa bahay ni Pulong Duterte. Hmm. Mayroong gano'n nga. Mayroong gano'ng ano ngayon. Kalat na kalat ito sa social media. Kalat na kalat ito sa social media na mayroon daw search warrant. Ha? Ibig sabihin, isang warrant o order galing sa korte na pinapahintulutang halughugin, i-search ang bahay ni Pulong Duterte. Ha? Kanino galing itong balitang ito? Eh, galing din mismo sa mga DDS. Galing din mismo sa kanila. Ha? Isang vlogger na nakabase sa Davao, vlogger na DDS, anong pangalan nun? Mil yata yun? Mil ang pangalan? Ngayon, nanawagan siya sa kapwa niya mga vloggers doon sa Davao na mga DDS, binantayan nila yung bahay. Binantayan nila yung bahay ni Pulong. Kasi sa ngayon, si Pulong mukhang nasa dahig pa eh. Nasa dahig. Siya yata yung pumunta doon sa dahig. Kumbaga sila Sara, sila Baste, nandun sa Davao nung birthday ni Duterte, March 28. Si Pulong ang nandun. Ngayon, kunakalat nitong mga DDS na mayroon daw search warrant na nilabas ang korte para i-search ang bahay ni Pulong. O kaya binantayan nila. Ha? Ito, may mga pictures na ano sila, pinost. Parang ano sila, nagpapanik. Nananawagan sila sa mga supporters ng Duterte, protektahan daw ang bahay ni Pulong. Ganun yung kanilang pinapalabas na balita. Mayroon daw linabas na search warrant ang korte at hahalugugin ang bahay ni Pulong. Pati nga daw kay Baste sa ilang KOJC sites. Ganun yung kanilang may mga picture sila na pinost na nagbabantay na sila para hindi mapasok ng mga autoridad ang bahay ni Pulong. Kasi si Pulong nasa abroad. Ngayon, napanood ko rin yung interview kay Pulong. In-interview siya nung isang DDS vlogger na nandun sa Dahig, si Alvin Tourism. Lagi yung yun yung vlogger na DDS na nandun mismo nakatira sa Dahig. Kapag nandun sila Pulong, sila Sara, siya yung laging nag-i-interview sa kay Kaufman. In-interview niya si Pulong. Napanood ko yung interview kay Pulong. Sabi ni Pulong, nabalitaan niya rin daw yun. Pero ang sagot ni Pulong, syempre, binatikos na naman ang tawag niya sa administrasyon ni PBBM, bangag administration. Nabalitaan niya raw yan, pero hindi niya pa raw kumpirmado. Yun. Kaya, hindi niya raw kumpirmado, pero sabi niya, mga daw yan, bahala daw sila kung papasukin ang bahay niya. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger na tiga Davao, si Boss Milman ata yun. Yes, sir. Nakita ko, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na korap, kaya hindi natanggap. Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag imbestiga, pag sa korupsyon ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Yung magbibisita ka sa isang bahay, mag-search siguro. So, bisita ko eh. Ganun siguro, sir. Murag anak siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, anak, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge nga nag-issue o sa mga abogado nga ni-appeal ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao. Pailad ro na namong kaso dismarbet pag-abot panahon. Ana ra na bin.
Kaya ibig sabihin, mga kabunyog, hindi naman galing sa anti-Duterte ang balita na yan. O kaya hindi nila maaakusa diyan na yan ay kinakalat ng mga ng mga anti-Duterte. Sa totoo lang, kung nagki-create ng ganyang balita, sila rin eh. Sila rin mga kabunyog, gawa-gawa rin nila. Una ang nagpasimula ng pagkalat ng fake ng balitang yan yung isang vlogger na Kong Mil. M-I-L ha, Kong Mil. O, ito may mga pictures ako. Ini-screenshot ko nga. Ini-screenshot ko. Ayan oh. Ito yung mga pictures nila. Gabi. Ha? Kahapon, kagabi. Nandun sila sa bahay ni Pulong. Mga, o yan, nakaganyan sila, nagpapapicture. Itong mga DDS na to. Ang kinakalat nila na mayroon daw, o sabi dito, Balay ni Pulong, Underwatch, Sunstar Davao. Vloggers and volunteers gathered outside the residence of Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte in Catalunan Grande, Davao City on April 1, 2026. Kahapon, following circulating reports of a possible search warrant to be served at the property. While no official confirmation has been released regarding the claim, those present remained alert and were seen reviewing legal requirements and proper procedures related to the implementation of a search warrant. Vlogger Boss Mil, o yung pala yung kumplitong pangalan, Boss Mil, was among those monitoring the area and shared photos from the scene. So, 9:15 p.m. at Kong Pulong's house. Itong mga pictures ay 9:15 p.m. kagabi. Sila itong nagkalat nito. Ha? Yan yung kaya, wag ninyo na naman aakusahan kami ang nagkakalat niyan or ako or sino man. Hindi. Ha? Ang nagkakalat ay mga DDS vloggers. Supporters mismo nila ang nagkakalat. Inaano ko lang, nagko-comment lang ako kasi syempre may mga nagtatanong sa akin, attorney, ni-raid daw ang bahay ni Pulong. Pinanood ko, hindi naman pala. Ha? Hindi naman pala. Kumbaga, sila rin, mga DDS, wala namang balita sa Inquirer, sa mainstream media, hindi naman binalita. Ibig sabihin, pag hindi binabalita sa mainstream media, hindi totoo yan. Ha? Kana na naman ito ng mga DDS. Sila ang nagkakalat nito eh. Yan. Ako, ginawa ko lang topic kasi marami sa aking nagtatanong. Imaginein mo naman siyempre, search warrant na i-raid yung bahay ni Pulong. Siyempre, balita yan. Kaya lang, mukhang awang ko doon sa Boss Mill na yon. Baka nagpapadami lang ng views yun. Nagki-create lang ng mga intriga yun. Anyway, so yan mga kabunyog, balitang balita yan ngayon sa Davao sa mga DDS, kinakalat nila. Siyempre ang narrative nila, grabe naman itong administrasyon na ito. I-raid na ang bahay ni Pulong. Tapos may search warrant na. Tapos nanawagan sila sa mga supporters nila na protektahan si Pulong, ang bahay nito. Yan yung nila ngayon. Parang pinapalabas nila, aping-api na ang Duterte.